Banaba. Banaba. Huwag niyong kalimutan. Oo, yan, banaba ha. O kaya kung mayroong wala kayong banaba sa inyong paligid, kumuha ka na ng marami, kalbuhin mo na yung... Kasi kahit ito'y tuyo na, hindi nawawala yung properties nito. Opo. Kasi sa China, yung nasa bodega, tuyo na sila. Nandoon pa rin yung properties, yung vitamins. Ah, ganun ba? Oo. Di ba? So, magaling. Kaya kung malayo sa inyo ang banaba, kalbuhin mo na yung banaba, iuwi mo na, ibilad mo, itabi mo na lang. O kasi magkakaroon naman uli ng dahon yan. No? Oo. Okay. Sige lang. Anong sunod natin paliwanag? Paliwanag natin yung name tree. Ang name tree, mga kapatid, hindi ako mahiyang sabihin sa inyo, noong 2010, natuklasan to ni Pastor Pabs Ibalio na yung kanyang isa sa mga member, si retired Master Sergeant, ay gumaling sa pamagitan nito. Nakaroon siya ng stroke. No? Pat Lorenzo, Master Sergeant retired Pat Lorenzo, na member niya, matagal nang nagtiis sa kanyang sakit na yun nga, napalarise siya, di makalakad ng maayos kung walang tungkod. Gumaling, naging normal, pati ang pagsasalita niya. Kaya ito naman, sa aking sarili, nasubukan ko to, nakakaalis ng ubo, sipon, lagnat, trangkaso, at nung bago, nung nakaraan, kasi hindi naman ako ganong umiinom nito kasi mapait talaga to. Pero sinubukan kong uminom muli kasi obserban ko sa sarili ko, ang lakas kong kumain, hindi ako tumataba. Yun pala, mayroon akong bulati, may alaga na sa tiyan ko, lumalabas yung bulati ko, oh. 3 bulati na pwede nang ipain para makahuli ng isda. Alam mo bakit may bulati, Pastor? Oh. Kidding aside lang. Kidding aside, ha? Sige. Kidding aside. Alam mo bakit may bulati ka? Oh. Kakakain mo dito ng pagkain ng tanghali at almusal, yung ano. Ano ba yun? Yung kinakain mo dito sa umaga, tapos sa tanghali, siyempre kinakain ng bulati sa tiyan. Ganun ba yun? Kidding aside. Okay, kidding aside lang po yun. Natawa ako kay Datoon. Kay Datoon. Siya nagluto. Hindi naman ako lumapit. Siya lang nagluto dyan. Tapos pag uwi sa bahay, sabi niya, inatake daw siya, nagdilim daw ang paningin niya, umikot daw yung mata niya. Ikaw lang naman ang nagluto. Hindi pa na kami kumain, nandyan pa hanggang ngayon eh. Sabi niya, sabi ng biyanan ko, nilason daw siya. O ikaw naglason sa sarili mo. Ano ba yung kinain niya? Yung bumili si Peter ng isda at nilagyan ng dahon ng kamote tops. O yun naman pala eh. Okay, ang diuretics, balik. Hindi kaya inispirihan nyo ng pampapatay na Ano ba yun? Hindi ba hinugasan? Baka hindi hinugasan. Sus, gino. Okay. Okay. So, kidding joke aside lang. Okay. Joke aside. Okay, ito po ito ay siyempre sabi mo kanina, Pastor, mapait. Oo. Kung bakit ito mapait? Dahil ang gamot na nabibili sa pharmacy, kapag ito'y hubaran mo at kainin mo diretsong ganon na wala yung balot, mapait po talaga. Ganun ba talaga? Kasi ang lahat ng gamot ay nagmula din naman dito. Oo nga. Maliban sa may halong chemical. Oo, hinaluan Okay, nila. ito ay gamot naman ito sa meron kang osteoarthritis. Ayun! Meron kang mataas ang uric acid, mataas ang iyong creatinine. Ito ay iniinom. Naalala ko nga yung sinabi sa akin ni Brother Bobby na Seventh-day Adventist. Ang dami pala talagang 77 daw na klaseng sakit ang napapagaling nito. Meningitis, laringitis, tonsillitis, bronchitis. Lahat ng tis. Lahat ng tis. Puwira lang ang buntis. Grabe ng gano'n. Okay. Ganito po yan. Ito po ay para sa arthritis at nakapagpagaling.
pero tiis lang dahil mapait po talaga ito. Mapait, mapait. Mapait siya. At wala na, hindi mo pwedeng Mas kainin. matais pa, mas mapait pa sa playa. Hindi mo pwedeng kainin ito ng hilaw. Ay, hindi ko ilalaga. nasubukan. Ilalaga tapos inumin mo ang... Subukan ko Ay, nga. wag na. Ayaw mo pala, ikaw ang natakot. Basta gamot, wag mo ikatakot. Gamot yun eh. Kasi nga, sabi niya, the leaves It's your food. The leaves is And your food. the fruit is your food. And the leaves is your medicine. Yan po. Ah. So, lahat ng... Tagalogin natin kasi mayroong hindi marunong sa English eh. We. Ang prutas, ang bunga ba ay pagkain. Oh. Yung namang dahon ay tambal. Ay, siya, sa Tagalog pala, gamot. Pastor, ini-English mo, tinatagalog mo, ano ba? Binisaya ko na halo. Binisaya. Ang galing, no? Yeah. Nabisaya ko na. So ito, kapag nakainom po ako nito noong panahon ako ay merong arthritis. Walang Magaling. ganahan ko. Pero, Pastor, remind you, Oo. hindi ibig sabihin maglaga ka nito sa isang araw lang, tapos na. Ay, hindi, tama ka. Ilang buwan? Ilang buwan? Ano lang yan? Ilang buwan? Ayon sa nasubukan ko, 6 na araw. Hindi. Basta, yun na ang tubig mo. Inumin mo siya ng umaga Oh, at sa gabi. sa gabi. Oo. At umaga lang. At umaga at gabi at one month to 1 year. To the most is 1 year. 1 year and 1 month. Oo. Anong 1 year and 1 month? Magsimula ka sa unang buwan hanggang isang taon. Ganun ba? Mula sa isang buwan hanggang isang taon. 12 months pala, parang ganun. Opo. Ay tama. Tama. Parang galing mag-English eh. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ang To galing. God be the glory. Galing mag-English. Remember, Pastor, wisdom in this world is foolishness unto the Lord. O, Amen. Tagalogin mo na. Ang karunungan dito sa mundo ay kamangmangan lamang sa Diyos. Harapan ng Harapan ng Diyos. Pero yung karunungan ng Diyos, wala na makakahigit noon. Yun talaga ang tunay na karunungan. Yun, di ba? Oo. So, sabi mo, magaling ako mag-English, but remember that wisdom in this world is foolishness unto the Lord. Anong sitasyon? Kung maalala, brother, pasensya ka na, pero isang pindot lang sa... Walang iya ka. Pag mayroon tayong cellphone, nandun na naman yan eh. Oo. Di ba? Okay, kanina, Pastor, nagbanggit ako, huwag kayong matakot, dala dito, pakita ko, ito dry. Dry na ito to. Dinala ito dito ni Pastor ng isang araw at kaso nagpunta kami ng hospital. Oo. Kaya nakatambay yan. So Oo. ito naman ay dry. Dry din Ito, yan. dry din siya, oh. Ano yan? Miracle tree. Ay, oo, magaling din yan. Nasubukan ko na rin yan. So, dry na siya. Pero, pwede itong Pwede hugasan. pa, pwede pa. Pwede siyang hugasan dahil hindi nawawala dito ang vitamins, Oo. ang gamot. Mm. So, dinadry siya. Galing to sa probinsya, dry ito. Ngayon, lalaga ito, gamot ito, kaya ako gumaling. Miracle tree. Amen. Ang baongan nito ay parang niyog. Malaki. Malaki. Meron yan doon sa amin, sa So daanan. don't worry about na you are taking the leaves which is not fresh anymore because even though it is dry, it can be used again. Yes, that's right. Dinadried lang para hindi mangamoy, mga kaibigan. At hindi mabubulok. Katulad nito. Ano yan? Nara. Oh. Alam mo ang gamot ng Nara? Oh, yes, ano? Gamot ito sa ubo. Ubo. Alam mo, ang isa pa na gamit ng Nara, vitamin C din siya. Isa pang gamit sa Nara, yung kung wala kang pang communion, wala kang pambili ng Diyos na pula, sa blood of Jesus Christ, symbolizing, no? Ito lang lagain mo. Kulay-pula na rin to. Magiging pula siya. Ang sarap din na inumin. Parang tanlas kayo sa lalamunan. Upside kayo. Hindi naman tumapay. Alam mo si pastor kung ano yung kinabubuhay niya, yung anong tawag anong sinabi mo diyan? Pambundok, pambundok. Communion? Pang-communion. Parang pare. Parang pare. Parang pare. Pang-communion kami kada Bernis ng hapon. Katulad na Daon ng Nara, Israel. it's already dry kasi dala ni pastor ng isang araw. At dahil pumunta kami ng hospital, ito dry na siya pero
okay pa rin siya. Opo. Now, I would like to add this kind of leaves, how it could cure with you people who are suffering from dialysis. Yeah, that's right. Ito po ang dahon, ang ugat ng nara ay gamot para sa taong nagsasuffer ng dialysis. Yun! At alam mo Salamat, ba- brother. Ang galing mo Dinagdagan mo. Hindi ko alam. Gamot din pala sa dialysis yan eh. Oo. And laki mo. Laki kayang kaibigan ko si Pastor Jojo Tabuana. Okay. Oh, So what nagsa- happened sa with Jojo? Marikina. Nagdialysis Yeah, yun. Oh, sabihin mo. 750. Oh, Pastor Jojo kung nakinig ka, ito lang palang lutas ng ano mo, sakit. Oh. Alam mo, Pastor, pag tayo nagbablog, hindi tayo nagbablog ng prank. Alam mo yung prank? Yung Prank? biro? Oo. Oo. Tama. Yung binibiro mo yung tao at daming nanood kasi kalukuhan. Pero tayo, information ang binibigay natin. Oo, kaya pasalamat ka, Pastor Jojo. Pasalamat din ako kay Gilgad. Pasalamat din ako sa iyo dahil ginamit ka. Ayun pala ang problema, gamot, solusyon sa problema mo, Pastor Jojo Tabuana. Nagarian sang sa may Champaka, Marikina. Okay, ganito. Maghanap kayo ng ugat ng nara. Pag may narang malaki, Oo. tapos kumuha kayo sa bandang ilalim. Marami pa tapyasan naman mo, dyan. Tapyasan mo lang, tapos lalaga mo. Meron akong client na may dialysis. Ang tao na nagsasuffer ng dialysis ay abutin lang ng 5 taon. Oo. Hindi lang, hanggang 5 taon. Pero yung client ko ay umabot na ng 14 years, buhay pa hanggang ngayon. Kaso lang, dahil sa ang iniinom niya, sabi mo nga, namumula ito pag nilalaga. Kaya ang kulay niya, buhay pa siya, pero ang kulay niya, parang kulay na ng... Pula. Pula. Magaling. Para siyang ano. Okay lang yun. Oo. Parang siya Indian, parang Arabo, Parang Arabo. Hindi, Indian. Ano, ayun dyan. Oh, yung Bombay. Bombay. Ganun ang kulay. Oo. Kasi medyo mapula-pula din yung Bombay talaga. Yung Pero at least buhay. at least buhay. Oo. At malusog. Hindi putla. Oo. Ayan po. Mabubuhay ka pag nagda-dialysis ka. Ngayon, ang tanong ko, Pastor, bakit ang tao nagsasuffer ng dialysis? Ano bang alam mo sa bakit siya nagkaroon ng dialysis? Ayon sa kwento ni Pastor Jojo Tabuana, mahilig daw siya sa mga maalat. Mahilig daw siya sa mga matatamis. Okay. Yung nagkikreate kasi ng pagbabara sa mga ugat, kahit anong sakit, kung dito bumabara sa may daanan ng Urethra. Urethra doon. Oh, Na mapituhan. okay. Ganito yan, Pastor. Kapag ang tao, bakit siya na-process ng dialysis? Una, ang kanyang creatinine ay mataas. Ayun. Umabot na ng 600. Ayun. No? Ang normal lang ay mga 100 Ano bang lang. nakapagpataas sa creatinine, brother? Yun nga yung maalat. Maalat. At saka Masyado matamis. matamis. Yun. Oh. At saka high blood. Yun. Kaya ka nagkaroon ng dialysis. Oh, yun pala. So, kailangan mong uminom ng maraming tubig to flush para lalabas yung tamis, yung alat, at malinisan yung creatinine gland mo. Oh. Yun Naalala ko na, Pastor Jojo, si ninang ko na pastora din yon, dating teacher ni si Ninang Nelly Calaustro. Tinaningan ng doktor yon after having na inopera yung kanyang bato o kanyang, ano ba tawag nun? Bato ba yun? Yung Kidney. Kidney. Pinalitan, nag-transplant yung kidney ng kanyang anak, nilagay sa kanya kasi wala nang kanyang mga kidney, sira na. Tinaningan siya ng 10 years pero umabot pa siya ng 20 years bago sa kabilang bahay o sa kabilang buhay. Sige, Pastor, huwag na yung nangamatay. Oo. Kasi nagtuturo tayong mabubuhay, hindi yung... Pasensya na, napabanggit ko lang. Hindi, ang ibig ko sabihin, gumagamit kasi siya ng mga herbal. Ininto ko yung sabihin mo nangamatay. Kaya nga tayo nagtuturo ng mabubuhay. Pinapatay mo naman eh. Pasensya na. Joke lang, Pastor. Hindi. Okay, Pastor. Tama ganito. Tama ka. O kasi nagtuturo tayo ng mahabang buhay kasi binabanggit mo, patay na. Hindi, ang ano ko lang, hindi pa kasi ako tapos.
Ang ibig sabihin, Matatakot yung ating nanonood sa atin na nangamate rin 10 pala years lang ang kanyang ano, dahil sa paggamit nila ng mga dahon, Okay. umabot siya ng 20 years. Very good. Oh, yun. Ay, lalo na ikaw pag meron ka pang paupa na bahay, meron ka pang properties, at gustong mayaman ka pa, ayaw mong pang mamatay dahil ayaw mong pang iwanan yung kayamanan mo, gumawa ka ng paraan. Huwag yung tamad. Oo. Gumawa ka ng paraan kung paano ka mabuhay. Pero kung gusto mo nang mamatay, ay pabayaan mo na. Diba? Okay. So, yun. Ang Nara ay nakapagpaalis ng iyong mataas na creatinine at uric acid. At alam mo ba, Pastor, bakit mataas ang creatinine at uric acid? Dahil ang iyong liver, ang iyong atay, ay meron kang liver fatty acid. Doon ganun magsimula. pala yun. Kaya pala. Doon magsimula kung bakit mataas ang iyong creatinine at uric acid. Dahil yung liver fatty acid mo ay napuluputan ng taba. Ayun. Dahil bakit? Madalas kang maalat, matamis, at mamantika. Oo. Salamat, brother, ha.